Sa panahon kasi ngayon ay mahirap ang ma-in love kung wala ka namang pera para alalayan ang relasyon ninyo. Pero pagdating naman sa career, hindi ka rin tuluyang sasaya kung walang taong nagmamahal sa'yo. Ito ang naging dilema ng letter sender natin ngayong araw na si May. Matagal na niyang hinahangad na magkaroon ng matinong love life. Pero kung kailan ito dumating ay saka naman nagbukas ang isang oportunidad para sa isang trabahong mahirap tanggihan. Alin sa dalawa kaya ang pipiliin ni May? Yan ang ating pagkakabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories. May nalaman po ang itawag ninyo sa akin, 35 years old. Naging lolo at lola po ako dahil bata pa lamang ay hiwalay na ang mga magulang ko. Ayaw po kasi nila lolo at lola sa papa ko dahil galit sila sa kanya matapos nitong itanan si mama kung kailan ay patapos na sana siya sa pag-aaral. Dahil sa nangyari ay hindi na nakapagtapos sa college si mama. Ako po ang naging bunga ng pagtatanan na yon ng magulang ko, Papa Dudut. Dahil walang ama, kinailangan mag-abroad ni mama para masuportahan ang pangangailangan ko. Iniwan niya ako sa pangangalaga nila lolo at lola dahilan para lumaki akong salad sa pagmamahal ng ama't ina. Okay naman po ang naging pagpapalaki sa akin ng lolo at lola ko. Sila ang gumagabay sa akin, nag-alaga at nagmahal. Mga bagay na mga magulang ko sana ang nagbibigay. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin maitatanggi na umaasa pa rin akong mabubuo ang pamilya namin balang araw. Pagtanda ko ay sinubukan ko pong hanapin si Papa. Kahit na parang imposible na noong mabuo pa ang pamilya namin, ay hindi pa rin nawala sa akin ang pag-asa na baka may balik pa namin ang dati. Matagal bago ko nahanap si Papa. Sa pagtatanong-tanong ko ay natuntun ko kung saan siya nakatira. At agad po akong nagpakilala sa kanya bilang anak niya. May itatanong po sana ako sa inyo. Ngayon lang, wala po ba kayong ibang naramdaman nung nakita niyo ako? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung may naramdaman po kayong lukso ng dugo nung nakita niyo ako? Wala naman. Bakit? Magkadugo ba tayo? Ako po si May. Sinong May? Kilala ba kita? Anak po ako ni Leonor, kung naaalala niyo pa po siya. Ikaw yung... Ako nga po. Ako po yung anak niyo kay Leonor. Ikaw yung anak ko? Ako nga po. Ako yung batang iniwan at tinalikuran niyo. Nako, kung ikaw man yung anak ko kay Leonor, hindi kita tinalikuran, Iha. Pinaalis ako ng nanay at tatay ni Leonor. Hindi nila ako tinanggap kahit na nagmamahalan kaming dalawa. Hindi kita gustong iwan pero wala kaming laban sa lolo at lola mo. Kaya po umalis kayo? Bata pa ako noon. Hindi pa ako marunong lumaban sa mga karapatan ko noon. Wala naman ako magagawa kahit gustuhin ko mang manatili. Pero ngayon po ba, kaya niyo na po ba akong ipaglaban? Hindi ko masasagot yan sa ngayon. Kumusta ka? Ang nanay mo, kumusta na siya? Matagal na po kaming hindi nagkikita ni Mama. Nasa ibang bansa siya ngayon, nagtatrabaho para sa akin. Ako, kung tatanungin niyo kung kumusta ako, lumaki po akong walang magulang. Sorry. Hindi ko po kailangan ng sorry niyo. Kayo po ang kailangan ko pa. Pero hindi yun ganun kadali, anak.
bumalik na po kayo sa amin. Ako makikipag-usap kina lolo at lola. Please, iparamdam niyo naman po sa akin kung paano magkaroon ng isang ama. Pasensya na. Gusto ko man pero hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Bakit po? Wala po ba kayong nararamdaman ni katiting lang na pagmamahal sa akin? Sa akin na sariling dugot laman nyo? May pamilya na ako, May. May asawa na ako. May mga anak na ako. Ano ngayon? Anak nyo rin naman po ako ah. Ayokong masira ang pamilya ko kapag nalaman nila may anak ako sa labas. Ako? Ako pa yung anak sa labas ngayon? Ako ang panganay nyo pa? Simula nung tinanggalan nila ako ng karapatan sa'yo, kinalimutan ko na rin na may anak ako. Grabe! Ano pong akala nyo sa akin? Tuta na basta-basta nyo na lang iiwan sa kung saan? Hindi ko kasalanan na ganitong kinalabasan nating dalawa. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo ang lolo at lola mo. Dahil silang dahilan kung bakit ka napagkaitan ng ama. Binibigyan ko na po kayo ng chance para magpakaama sa akin. Marami pa po tayong oras. Pwede naman po kayong bumawi eh. Pasensya ka na talaga. Pero mas pipiliin kong pamilya ko kaysa sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Tahimik na ang buhay ko. Huwag ka namang gulo. Kung wala ka nang kailangan, aalis na ako. Pa, sandali! Papadudod simula ng araw na yon ay hindi na ako muling hinarap ni Papa. Hindi ko alam kung dahil ba walang magulang na gumagabay sa akin, kung kaya katulad nila ay maaga rin akong nagkaroon ng pamilya. Ang boyfriend kong si Ken ang naging kagapay ko sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Tuwing malungkot ako ay siya ang nagpapasaya sa akin. Dahil sa pagmamahalan naming dalawa, nakabuo kami ng bata. Pinanindigan naman po niya ako, Papa Dudut. Nung magkaanak ako ay tumira ko sa kanila, kaso sa pagtira ko sa kanilang pamamahay ay doon na nagbago ang ugali ni Ken. Nahilig siya sa pag-inom ng alak kasama ang barkada niya. Nalulong din siya sa sugal. Tuwing pinapagalitan ko si Ken dahil sa kanyang bisyo ay umeeksena kaagad ng biyanang ko para kampihan siya. May tuturing ko pong impyerno ang naging buhay ko sa bahay nila Ken. Pero dahil mahal ko siya ay tiniis ko ang lahat, Papa Dudut. Kahit araw-araw akong binubungangaan ng nanay ni Ken, ay kinikimkim ko lamang ang lahat ng sama ng loob ko. Ipinamukha sa akin ng biyanang ko na kahit may anak na kami ni Ken, ay wala pa rin akong karapatan sa kanya dahil hindi naman kami kasal. Ang malala pa ay kinukonsenti pa ng biyanang ko ang mga maling ginagawa ng anak niya. Imbes na tulungan ako sa pag-aalaga ng anak, ay puro barkada lang ang inatupag ni Ken. Nagbubuhay binata pa rin siya kahit na kung tutuusin ay isa na siyang ama. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon ulit kami ng anak ni Ken, Papa Dudu. Sa pagkakataong yun ay akala ko ay magbabago na siya. Pero mas lumala pa ang ugali nito. Kahit nasasaktan na ako noon ng nanay niya, ay wala man lang pakialam si Ken. Deserve ko raw lahat ng yon dahil masyado raw akong pakialamera. Papadudot dumating yung araw na hindi ko na kinaya ang lahat. Ang dalawa kong anak ay nag-alsabalutang kami sa pamamahay nila Ken matapos malagay sa panganib ang buhay ko sa loob ng kanilang pamamahay. Hi, May! Ang sarap ng buhay ah! Yung mga anak mo wala pang pananghalian tapos ikaw nakasiting pretty ka lang dyan? Ano, buhay prinsesa? Nagpahinga lang po ako saglit. Katatapos ko lang kasing labhan yung mga bedsheet tsaka yung mga damit niya po. Kanina ka pang 6:00 naglalaba. Ngayon ka lang natapos? O baka naman binabagalan mo lang talaga mga galaw mo para makaiwas ka sa mga gawaing bahay dito? Hindi naman po. Madami lang po kong nilabhan. Masyado po kasing malalaki yung mga damit nyo na pinalaban nyo eh. Anong gusto mong sabihin? Pinapalabas mo bang mataba ako? Ganon? Hindi po. Kung ayaw mo maglaba, sabihin mo lang. Hindi yung nangiinsulto ka pa dyan. Kaya kong laban mga damit ko. Opo. Oh, ano pang inuupo
upo mo dyan? Maghanda ka na ng pananghalian? Anong hinihintay mo? Pasko? Ito na po, magluluto na. Ay, wala pa po pala tayong bigas. Naisain ko na yung huli kaninang umaga. Ano ka ba naman, May? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon ko lang po naalala eh. O anong gagawin mo ngayon? Eh di bumili ka ng bigas? Lahat na lang ba sasabihin ko kung anong gagawin? Daig mo pa bata eh. Gamitin mo naman kukote mo, May. Asan po yung pambili? Wala po akong pambili. Ayan, dyan kayo magaling. Ang iasa sa amin lahat ng pangangailangan nyo. Mag-aanak-anak kayo tapos bigas lang, wala man lang kayong pambili. Nag-resign na po kasi si Ken sa trabaho niya. Wala na po siyang naiaabot na pera sa akin. Sisisihin mo pa anak ko? Ang kapal naman ng mukha mo? Siya na nga ito nagtatrabaho para sa inyo mag-iina? Siya pa nagkasala kasi nag-resign siya sa trabaho? Eh siya naman po talaga kasi dapat... Sasagot pa eh! Palamunin ka na nga lang dito. Huwag ka nang sumagot. Nag-e-explain lang naman po ako. Hindi ko kailangan ng explanation mo. Ang kailangan ko, ayusin mo trabaho mo sa pamamahay na to kasi nakikitira ka lang dito. Hindi naman po ako katulong niyo eh. Anong sabi mo? Wala po. Narinig ko yon. Hindi ka katulong? So sino nga asahan mong gagawa ng mga trabaho mo? Ako? Saan mo ba napupulot yung kakapalan ng mukha mo? Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo eh. Sumasagot ka pa talaga? Anong ginagawa? Eh kung hindi nga kita uutusan, hindi ka gagalaw eh. Ilugar mo yung sarili mo rito. Amin na nga lang po yung pera. Bibili na po ako ng bigas para makapagluto na po ako. Ano, galit ka? Tinatabugan mo ko? Ha? Huwag mo ako tinatarayan. Wala kang modo. Aray ko po! Kulang kayo sa pagiging bastos ng bunganga mo. Patayin niyo na lang po ako kung yan ang gusto niyo. Total, galit na galit naman kayo sa akin eh. Patayin niyo na ako. Gusto mong totohanin ko yung hamon mo? Ha? Hindi kita uhurungan. Antayin mo ako rito. Asal ba? Asal ba ita? Gusto mong mamatay? Ha? Halika rito. Tatagayin ko yung bunganga mo para matigil ka na.